Bukod nga sa napakadali, napakasarap at mawiwili kang gawin itong ating nilutong recipe ngayon. Kung talagang interesado kang malaman, bubusugin kita ng kaalaman ngayong araw na ito. Ihanda mo na yung ballpen at papel. Siguradong may matututunan ka sa video na ito. Kaya kung ako sa'yo, tara, start na tayo. Isang buong manok ito at hinati ko nga lang sa 4. So, meron tayo ditong 2 hita at 2 pakpak kasama nga yung pitso. Ngayon naman, magtitimpla tayo ng gagamitin nating pang marinate o pambabad. So, toyo yung nilagay ko na yan, tapos nilagyan ko lang ng mga 3 kutsarang suka. Ngayon naman, gagamit tayo ng konting patis. Lalagyan din natin ito ng pamintang pino. Tapos, lalagyan din natin ito ng konting asin. Pagkatapos ng asin, ang ilalagay ko naman dito, mga 2 hanggang 3 kutsara ng sinigang mix. Yung regular pack na size nitong ating sinigang mix, pwede na yon, ibuhos mo na lahat. Ito naman kasing gamit ko, medyo malaking size. Kung meron kayo dyan oyster sauce, pwede nyo ilagay. Tapos, maglagay din kayo ng garlic powder. Gagamit ako dito ng turmeric. Kung wala kayong tanglad, pwede nyo gamitin ito. Tapos, hahalu-haluin lang natin ito hanggang sa mamix na nga ng tuluyan. Kapag okay na at wala nang buo-buo, pwede na nating ibabad dito yung mga manok. Kapag medyo maulan ng panahon at hindi ako pwedeng mag-ihaw sa labas, ganito lang ang ginagawa ko. Pwede ka naman gumawa ng chicken inasal kahit wala kang ihawan. Shoutout po pala kay Mary Jane Bahena. Maraming salamat din po sa panonood kay Michael De Guzman. I-shoutout din po natin si Maria Venus Palma. Ibababad ko lang ng mga 1 oras yung aking ginawa. Ito naman nakikita nyo yung pinakataba ng nasa puwit ng manok. Kesa nga itapon natin, gawin nating mantika. So nagpainit lang tayo ng kawali dito, tapos yan, kinakaskas lang natin dyan sa ating kawali hanggang sa medyo lumiit-liit na at magiging mantika na siya. Then nagdagdag lang ako ng konting mantika, tapos nilagay na natin yung atsuete. Ito yung gagawin natin na tinatawag na anato oil o chicken oil kung tawagin nila. Para medyo magkaroon ng aroma, maglalagay tayo ng dahon ng laurel. Nang sa ganun nga, kapag ginamit natin ito sa kanin o kaya naman ginamit natin sa ating mga ulam-ulam, mabango talaga siya. Huwag na nating pagtagalin yung buto ng atsuete sa kawali kasi kapag nasunog yan, masama na ang lasa. So okay na to kapag kumulay na. Ibabalik ko lang yung kawali, tapos lagyan natin ng konting mantika. Ngayon naman, isasalang na natin yung mga binabad nating manok. Kumbaga sa nag-iihaw, tayo naman nagpiprito. Ang settings ng kalan natin dito ay low to medium fire lang. Hindi natin pwedeng lakasan dahil masusunog lang yung labas, hilaw yung loob. Nakakatulong yung paglalagay ng takip para makompress yung kanyang init at the same time makaluto agad tayo at lalambot yung manok. 15 to 18 minutes, pwede nang maluto yan. So makikita nyo naman, humihiwalay na yung pinakalaman sa buto. Madali naman malaman o i-determine kung luto na yung manok. Pag nakita mo na humihiwalay na yung mga buto niya sa laman, okay na yun. So sa ganitong sitwasyon, kapag wala kang ihawan sa labas, pwede yung ginagawa natin na to. Panalong ulam na to at siguradong dadagdagan mo yung sinaing mo kapag ganito yung niluluto mong ulam. Pag sa labas ka nag-alni rice, mahal yon. Dito sa bahay, pwede kang magsaing kahit 10 gatang, ikaw na bahalang umubos. Para hindi masayang yung pinagbabara natin, sinalang natin dito sa ating kawali. Papakuluin natin ito at nagdagdag pa ako ng konting anato oil. Kapag lumapot na ng ganito ang itsura, okay na yan, hanguin mo na. Tapos ilagay mo na sa kanin, makikita mo ang kaibahan at kasarapan itong ating ginawa. Masasabi ko na talaga namang perfect, napakasarap ng ganitong klaseng ulam. Ire-recommend ako na gayahin ninyo, kahit papano baka sakaling makatulong ako sa ganitong pamamaraan. Alam naman natin na medyo mas mababa ang manok kumpara sa karne ng baboy, kaya pwede nyo naman subukan kapag nakabili kayo kahit 1 piraso o 2 pirasong hita o kaya ay pitso. Sa lahat po ng nanood at sumuporta sa ating video ngayon, baka naman po pwedeng makilike, comment, at share nyo na rin po sa inyong mga wall. Yan po ay tatanawin kong malaking utang na loob para sa inyong lahat. At maraming salamat din po sa Panginoon sa patuloy niyang pagbibigay ng ating mga pangailangan sa araw-araw. Kung hindi po dahil sa Kanya, wala po tayong makakain sa araw-araw. So to God be the glory po. Maraming salamat. I love you all.